Ay naku naman. May susi kaming nakatago sa gilid ng sopa. Baka yun ang ginamit niya. Hintayin na lang natin. Babalik din yan mamaya. Imposible na makakalimutan niya ang daan pa uwi. 7 dekada kaming nakatira rito. Kahit ilang dekada pa yun, Nay. Kung ang kalaban naman ay demensya, mahirapan makabalik si tatay. Kapon nga, hindi kanya makilala, di ba? Ang natatandaan niya sa'yo ay yung panahon na bata-bata pa kayo at nag-aaral pa kami. Alam naman namin na bibihira lang bumalik sa maayos na kaisipan si tatay. Kung hindi siya aastang parang bata, bigla naman siyang magiging si Florencio na 25 years old. Siguro kung magiging ganun nga siya, malalaman niya pa rin pabalik sa bahay. Pero paano kung lahat talaga makakalimutan na niya? Paano na? Uuwi siya, alam ko. Asawa ko yon. Kilala ko siya. Hindi yun papayag na hindi kami magkikita ng matagal. Kahit nasaan siya, matatandaan niya pa rin ang daan pabalik sa bahay namin. Hihintayin ko na lang siya sa sala para kapag nawala niya ang susi, ako ang magbubukas ng pinto. Paraan ako, hihintayin ko ang asawa ko. Bibihira lang ang mag-asawang umaabot ng ilang dekada na magkasama. Katulad ni na Felicidad at Florencio na magkasama na ng 7 dekada. Ilang beses na ring sinubok ang tatag ng kanilang samahan at pagmamahalan. Ngunit darating ang isang pagsubok na tila hindi nila makakayang harapin. Ano nga kaya ang kahahantungan ng pagmamahalan ng 2 taong sinubok na ng panahon? My darling, Felicidad, may ibibigay ako sa iyo. Halika rito, asawa ko. Ay, ano na naman ba yan? Kung ano-ano na naman ang kalokohan na ginagawa mo, Florencio. Tingnan mo na kasi ito. Tara na. Abay, mamaya na yan. Hindi mo ba nakikita na nagluluto ako ng hapunan? Ang aga mo naman magluto. Anong oras pa lang? Mamaya na yan. Dadalaw nga ang mga anak at apo mo. Ay, huwag ka riyang makulit ha. Baka pasuin kita. Ang sungit naman ng darling ko. Sige na nga, ako na nga ang lalapit. Aray ko, ang balakang ko, nananakit na naman. Ayan, ang sabi ko naman kasi sa'yo, magpahinga ka na lang muna. Ang kulit mo naman kasing matanda ka eh. Alam mo nang uugod-ugod ka, ang likot-likot mo pa rin. Baka akala mo'y bata ka pa, ha? Maaaring sa isip, pero yung katawan mo, aba, yung mga buto mo, para na yung kawayan na marupok. May kalabaw lang ang tumatanda, darling ka. Sandali lang, hintayin mo ako riyan. Malapit na ako, aray. Ay nako, ilang hakbang lang yan eh. Akala mo naman naglalakad ka mula Maynila hanggang Apare. Tumatanda na talaga ang kalabaw na ito. Eto na. Ano naman yan? Ito ang iyong corona. Ikaw ang aking reyna. Ako ang gumawa nitong koronang santan, ha? Alam ko naman na paborito mo ang bulaklak na ito. Ikaw, puro ka talaga kalokohan, ano? Saan mo na naman ito kinuha? Wala naman tayong tanim na santan, Saan ka na naman ba nagpunta? Siguro palihim ka na namang nakikipagtagpo sa babae mong si Salvacion. Sino naman yung Salvacion na yan? Bisitasyon ng pangalan nun. Ay aba, talagang itinama mo pa ang pangalan, ano? Ikaw, ihahampas ko talaga sa ulo mo itong kaldero para kapag tumama sa'yo mahimatay ka dyan. Ililibing kita kahit humihinga ka pa. Ang asawa ko naman talagang napakasilosa. Alam mo namang walang ibang babae na mas gaganda pa sa'yo, hindi ba? Tingnan mo, bagay na bagay sa'yo ang korona mong yan. Naalala mo pa ba noong naliligawan kita? Palagi kitang binibigyan yan, di ba? Nagtanim pa nga ako ng santan para lang sa'yo. Sus, nambobola ka lang. Baka ka mo binibigay mo sa mga babae mo nung kabataan natin. Hindi ako nagbigay ng bulaklak sa ibang babae.
Tanging sa'yo lang. Dahil ikaw lang ang tanging irog na sinisinta nitong aking puso. Magtigil ka nga dyan, Florencio. Ang tatanda na natin para sa mga ganyang kalokohan mo. Kaya nananakit yung kasukasuan mo kung ano-anong pinaggagawa mo sa buhay. Hala, sige. Umupo ka na muna riyan at ipagpapatuloy ko ang pagluluto ko. Mamaya pat narito na ang mga bata. Tulungan na lang kita. Sinabi ko na nga na umupo ka na lang. Matatapos na ako rito sa niluluto ko. Huwag kang makulit, ha? Ipapalo ko tong sandok sa ulo mo. Nakangiti lang si Florencio habang nakikita niya ang kanyang asawa na naiinis sa kanya. 7 dekada na silang nagsasama. Meron silang 8 anak at ang 3 roon ay nasa ibang bansa. Lahat ay may asawa na at anak. At sa bahay nila, 2 na lang silang magkasama pero hindi naman sila pinababayaan ng kanilang anak na nakatira lang din malapit sa kanila. Ito ang madalas na tumitingin sa kalagayan nila at minsan ay nasa bahay rin nila ang kanilang mga apo. Habang nagluluto si Felicidad, patuloy naman siyang inaasar ng kanyang asawa. Walang nagbago kay Florencio dahil noon pa man ay tangi na niyang kasiyahan kapag nagagalit sa kanya ang kanyang asawa. Lalo na kapag paulit-ulit siya ng sinasabi o kaya ay sinusuway ang mga inuutos sa kanya. Bago sumapit ang gabi, dumating ang 3 nilang anak kasama ang mga anak at asawa nila. Ito lang kasi ang mga anak niya na malapit sa kanya. Pero kapag may espesyal na araw, lahat sila ay nagsasama-sama sa bahay. Katulad na lamang kapag kaarawan nila o kaya ay Pasko at Bagong Taon. Kapag naman bakasyon ng mga bata, minsan ay naroon din sila, lalo na ang mga apo nila na malalayo. Nay, kami na maghahain ng pagkain. Sige na, umupo na kayo dyan ni tatay. Okay na to, Nay. Kaya na namin to. Saka, di bang sabi ko naman sa iyo, huwag ka na magluto. Pwede naman na kami na lang ang magluto o ang asawa ko. Masarap naman kamo ang luto niya, di ba? Matanda na kayo ni tatay. Dapat, hindi kayo masyadong nagkikikilos. Oy aba, hindi ako matanda. Baka yung tatay mo ang matanda. Yan ang pagsabihan mo. Madalas na hindi makalakad dahil sa rayuma niya. Ako, kaya ko pang tumakbo-takbo. Hindi nga ako matanda. Hindi naman ako kalabaw. Ay, ewan ko sa'yo. Ang tigas kasi talaga ng ulo mo Kumain na nga lang tayo. Ang kulit niyo, Nay. Natatawa talaga ako kapag nagtatalo kayong dalawa ni tatay Stress na stress ka sa kanya Ewan ko ba nga riyan sa tatay mo? Lalong naging makulit nung tumanda na. Ang hirap lalo pagsabihan. At least, consistent na may koronang santan ka. Naalala ko noon, Nay. Kapag nasa labas kami ni tatay, palagi yan namimitas ng santan. Tapos, ang sabi niya ibibigay niya sa'yo. Ito nga ang dahilan kung bakit madalas masakit ang balakang niyan. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng santan. Tapos saan niya ito ginagawa? Ay hayaan mo na. Sige na. Kumain na tayo. Huwag puro sa amin ang kwento. Kayo ang magkwento kung kumusta naman ba kayo. Uy, wow! Ibang klase ka talaga, darling ko. Walang makakapantay sa galing mong magluto. Isa to sa dahilan kaya mahal na mahal kita. Ang sarap nitong luto mong nilaga. Sayang hindi ko makain yung karne. Sinigang yan! Hindi yan nilaga! Tinikman ni Ruben ang luto ng kanyang ina at doon niya nalaman kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama. Walang lasa, para silang humihigop ng tubig. Dahil doon, napatingin si Ruben sa mga kasama niya. May mga pampalasa sa harapan nila at mukhang yun na lang ang naging paraan para magkaroon ng lasa ang kinakain nila. Ayaw nilang magreklamo bilang respeto na lang din sa matanda. Noon, magaling naman talaga si Felicidad magluto at paborito ng mga anak niya ang anumang pagkain na kanyang iluluto.
Pero nung tumanda na siya, naging iba na rin ang kanyang panlasa. Kaya ang timpla niya sa kanyang mga niluluto ay nag-iba na rin. Ilang araw pa ang lumipas, bumalik na naman sila sa normal nilang araw. Silang dalawa na lang ulit mag-asawa ang magkasama. Kapag hapon at uuwi na ang kanilang mga apo, dumadaan muna sa kanila. Si Ruben naman na malapit lang ang bahay, tuwing umaga bago pumasok sa trabaho ay tinitingnan muna ang kalagayan ng mga magulang. Ilang beses na nag-alok si Ruben sa kanyang ina na doon na lang sila manirahan sa kanilang bahay para kahit na paano ay mapapanatag siya na maayos ang kanyang mga magulang. Pero ayaw ni Felicidad dahil sinasabi niya na may sarili ng pamilya ang kanyang mga anak at ayaw nila na magmukha silang pabigat. Hanggat kaya naman nilang mag-asawa, pipilitin nilang nakabukod ng tirahan. Isang hapon, bigla na lang umuwi si Florencio nang nakapaa. "Oh, nasaan ang tsinelas mo?" Ha? Ang sinelas ko? Ay, oo nga na. Saan ko naman nailagay? Ay, naiwan ko ron sa inubuan ko kanina. Ipinato ko kasi doon sa simento para hindi marumihan ng pantalon ko. Ano ba naman, Florencio? Alam mo naman na bagong bigay ng anak mo yon dahil pudpud na nga yung sinusuot mong tsinelas. Halika, balikan natin. Umuwi ka nang hindi mo man lang napapansin na nakapaa ka pala. Paano na lang kung mabubog ka? Hindi ko napansin eh. Hindi naman mainit ang sahig. Alam mo, sa sobrang kakulitan mo, para akong nag-aalaga ng bata, ang hirap turuan. Sa susunod ha, kung lalabas ka ng bahay, siguraduhin mo na dala mo yung mga gamit na bitbit mo nung umalis ka. Ay, hindi ko naman nakalimutan itong sandal mo. Kahit kalimutan mo na yan, hindi mo naman na kailangan pang paulit-ulit akong bigyan yan. Hindi naman na tayo bata para sa mga bulaklak na ganyan. Ang sa akin lang, huwag ka namang makulit. Hirap na talaga ako sa'yo. Mabuti na lang at nakuha pa nila ang naiwang sapin sa paa ni Florencio. Kung sakali na may ibang taong makakita nun, maaaring kinuha na. Lalo pa at bago pa yon. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na madalas palabasin ni Felicidad ang kanyang asawa. Sige na, saglit lang naman ako sa labas. Hindi ko na maiiwan ang tsinelas ko. Hindi nga, diba? Ano bang mahirap intindihin sa salitang bawal, Florencio? Ha? Mapirmi ka rito sa bahay. Wala ka namang gagawin sa labas. Delikado roon at baka magkasakit ka pa. Kapag nagkasakit ka, ako naman ang mahihirapan sa pag-aalaga sa'yo. Saglit lang naman ako eh. Saglit lang ako. Saglit lang. Sinabi ko na nga na walang lalabas ng bahay. Umupo ka ron. Napalaki ko na ang mga anak natin at lahat-lahat. Akala ko wala nang magiging konsumisyon. Pero heto ka naman, parang mas mahirap ka pang pagsabihan kesa sa mga apo natin. Napakakulit mo! Bakit mo ko sinisigawan? Paano hindi kita sisigawan ang kulit mo? Ang sakit mo sa ulo! Nakakapagod kang kasama, alam mo ba yon, ha? Baka ayaw mo na sa akin. Oo, ayoko na talaga! Ayoko na makasama ang ganyang kakulit na tao. Hindi ba pagsabihan? Kapag hindi na pagbigyan ng gusto, parang bata na maglulupasay. Hindi ka na bata, Florencio, ha? Nakasimangot lang si Florencio, lalo pat galit sa kanya ang kanyang asawa. Ang nais niya lang naman ay kumuha ng paboritong bulaklak nito. Hindi natatahimik ang kanyang araw kapag hindi niya yon nagagawa. Nang sumapit ang Sabado, nagpunta ang mga anak at apo niya sa bahay nila. Mananatili ang mga yon hanggang sa Linggo. Habang nakikipag-usap si Felicidad sa kanyang mga manugang, bigla silang nakarinig ng kalabog mula sa sala. Mukhang may nabasag na gamit. Agad silang nagtungo roon para tingnan.
Maaari kasi na may nasanggi na babasaging figurin ang mga batang naglalaro. Oh, anong nangyari? Oh, wag muna kayo dyan. Alam na nga ninyo na may bubog. Doon muna kayo, baka mapano kayo eh. Bakit nyo ba nabasag yan? Nasa taas yan ng eskaparate, hindi ba? Ang sabi ko sa inyo, wag ninyong pakikialaman ang mga figurin. Kayong mga bata kayo, hindi na naman kayo nakikinig. Sinabi ng isa niyang apo na hindi sila ang nakabasag kundi ang kanilang lolo. Naglalaro daw sila at ang sabi ng kanilang lolo, isama nila ang prinsesang figurin. Ngunit pagkahawak niya rito, agad niya rin namang nabitawan. Dahil sa narinig niya, mas lalong nainis si Felicidad. Ikaw naman pala, Florencio, may kagagawan yan eh. Pabuti pa mga bata, alam na hindi yan laruan. Ay ano ba naman? Bakit kailangan mo pa yang kunin? Nais ko lang namang idagdag sana sa kanilang nilalaro. Hindi ko naman sukat akalain na dudulas ito sa aking kamay. Hindi ko sinasadya. Hayaan mo, ako na lang ang maglilinis. Nagagalit na naman ang asawa ko. Paano hindi ako magagalit kung ano-ano na naman ang ginagawa mo? Kasama mo ang mga apo mo. Paano kung may mabubog sa kanila? Nay, huwag ka na magalit kay tatay. Sige na, ako na po yan. Umusog na lang po muna kayo. Baka may iba pang bubog, mabubog pa kayo. Oh, kayo mga bata, umakyat muna kayo sa sofa ha. Ay Diyos ko, araw-araw na lang na ganyan ang tatay mo. Nakakainis naman talaga. Ay, tara na nga ulit sa kusina. Oh, Florencio, baka mamaya iba na naman ang babasag mo. Ayusin mo talaga. Ipapaluno ko sa'yo yung mga bubog na mababasag mong figurin. Ilang beses humingi ng tawad si Florencio sa kanyang asawa pero hindi pa rin siya pinapansin. Para malibang naman ang matanda, nilalaro na lang siya ng kanyang mga apo. Kinabukasan, bago umuwi ang mga anak at apo nila, kinausap muna ni Ruben ang kanyang ina nang sila lamang dalawa. Nay, huwag niyo naman masyadong awayin si tatay. Naintindihan ko naman po yung nagiging isip bata na siya dahil na rin sa katandaan niya. Naintindihan ko rin na kaya nagiging iritado kayo dahil nasa edad na rin naman po kayo. Kaya nga po, kung hindi niyo po talaga kaya rito, pwede naman na kayo sa bahay. Napag-usapan na namin yun ni Kate. At ayos lang naman sa kanya. Kaya pa naman namin, anak. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili kong mainis sa tatay mo. Kasi, sa totoo lang, hindi naman sobrang lala ng pagiging isip bata niyan. Siya lang ang umaakto ng ganon. Hindi naman yun pag-aakto, Nay. Maraming ganyan sa edad yun na sobrang kulit na talaga at paulit-ulit kong kausapin. Yung tatay po nung kaibigan ko, ganyan na ganyan kay tatay eh. Kaya nga po gusto ko sana na naantabayanan namin kayo. Kasi paano kung pati ikaw maging ganyan na ang asta kay tatay? O paano na yun kung dalawa lang kayo rito? Baka magkagulo pa lalo. Mapahamak pa kayo, di ba? Matalas naman ang isipan ko. Hindi naman ako agad magiging ganyan sa tatay mo. Ay, hayaan mo. Hihingi naman ako ng tulong kapag kailangan talaga. Pero sa ngayon, ang hindi ko lang kaya ay pigilan ng pag-away sa tatay nyo. O siya, anong oras na? Sige na, uwi na kayo. Ihahatid mo pa sa terminal ang mga kapatid at pamangkin mo. Mag-iingat kayo, ha? O sige po. Basta, pag-isipan nyo rin po yung sinasabi ko sa inyo, ha? Kasi, kami mga anak mo, nag-aalala lang talaga kami. Gusto nga rin naming magkaroon lang ng magbabantay sa inyo kaso ayaw nyo rin naman. Wag na. Kaya ko naman alagaan ang sarili ko at ang tatay nyo. Mag-aaway talaga kami, pero normal naman yun sa mag-asawa. Hindi pa rin mapilit ng kanyang mga anak si Felicidad. Kaya hinayaan na lang muna siya sa desisyon niya. Pero may alalay pa rin mula sa mga ito. Ilang linggo pa ang lumipas, palagi pa rin nag-aaway ang mag-asawa dahil na rin sa kakulitan ni Florencio.
Napapadalas na kasi ang pag-asta nito na para nga siyang bata. Kapag hindi na pagbibigyan ng gusto niya, naglulupasay siya sa sahig. Ano na? Hindi mo ba talaga kakainin yan? Ayaw ko ng ganyan. Gusto ko yung may dilaw sa gitna. Tapos, hindi masyadong luto. Hindi masarap yan eh. Kapag hindi mo kinain ito ngayon, ipapalunok ko sa'yo pati itong plato. Ang dami mong arte dyan eh, parehas lang din namang itlog yan. Ayaw ka. Gusto ko yung sinasabi ko. Hindi ko nakakainin. Ayaw ka yan. Hindi yan masarap. Umayos ka nga dyan, Florencio. Tingnan mo, isa pa talagang pagpapahirap sa akin na pakisamahan ka. Naku, lalasunin talaga kita, sinasabi ko sa'yo. Kainin mo to! Ayaw ko na. Sinisigawan mo na ako. Isusumpa kita. Inaaway mo ako. Hindi kita bati. Hindi kita bati. Ano ba? Ayan na! Natapo na ang pagkain. Hay nako, alam mo naman pinaghihirapan to ng mga anak mo para lang maibigay sa atin. Tapos sasayagin mo lang. Umayos ka nga. Tumayo ka dyan. Huwag ka dyan sa sahig. Ay, nako. Ano ba naman tong lalaki na ito? Hindi naman sa lahat ng oras ay isip bata si Florencio. Minsan naman, bumabalik din siya sa sarili niyang isipan ngunit saglit lang yun. Hindi alam kung kailan mangyayari at anong oras. Minsan pa nga, nakipag-away siya sa kanyang apo dahil nakikipag-agawan siya ng laruan. Yun na ang napapansin ng kanyang mga anak, kaya muli nilang kinausap ang ina para sumang-ayon na lang na magkaroon ng taong magbabantay sa kanila. Hindi pa rin pumayag si Felicidad hanggang sa mismong ang mga anak na niya ang nagdesisyon. Bakit niyo naman isinama rito ang babae na yan? Mukha bang mahina ako at hindi ko kaya ang sarili ko at ang tatay ninyo? Nay, kailangan niyo na talaga. Tingnan niyo si tatay. Hindi na yung makausap na maayos. Tapos kayo, hindi na rin kayo kumakalma. Mamaya, atakihin pa kayo dahil wala kayong ibang ginagawa kundi ang magalit at maging masungit. Hayaan niyo na. Isa lang naman yan eh. Hindi naman kami mag-hire kung nasa bahay kayo. Kaso, ayaw nyo naman. Ang tigas din po ng ulo nyo eh. Parehas lang kayo ni tatay. Hindi ba tigas ang ulo ko, ha? Sadyang ayoko lang na may mag-aalaga sa amin. Panigurado na mahalang ibabayad nyo sa babae na yan. Gagastos na naman kayo. Wag na. Kailangan nyo ng pera, hindi ba? Gumagastos na nga kayo sa gamot at pagkain namin eh. Kayo na ang may sagot ng lahat. Ayoko na maging pabigat kami ng tatay mo. Nay, hindi kayo pabigat. Desisyon namin to at walang pinilit sa amin. Lahat kami nagkukusa. Isa pa, mga magulang namin kayo. Anong gusto nyo, pabayaan namin kayo? Matapos nyo kaming palakihin at bigyan ng maayos na buhay? Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Mabait naman yan si Irene eh. Huwag nyo na siyang awayin, ha? Ay, ewan ko ba sa inyo? Hindi naman kami kailangang alagaan ng ibang tao. Pilit kasi kayo ng pilit. Kahit na may ibang tao na nag-aalaga sa kanila, si Felicidad pa rin ang nag-aasikaso sa kanyang asawa at sa bahay nila. Gusto niyang ipakita na hindi talaga nila kailangan ng ibang tao at pinipilit niya rin ang mga anak niya na paalisin na ang babae. Pero ayaw talaga ng mga ito. Kaya ang tanging naiisip na lamang ni Felicidad ay kapag mismong si Irene ang sumuko. Ano ba? Bakit mo kinukuha tong niluluto ko? Ha? Bitiwan mo nga ako. Ano bang akala mo sa akin? Baldado ako? Ha? Hindi mo ba nakikita na malakas ako? Nakaya ko naman magluto. Umalis ka nga. Alam mo ba kung ano pinakaayaw ko sa lahat? Yung pinapakialaman ako lalo na sa pagluluto ko. Bata pa lang ako, mahilig na akong magluto. Ang mga anak ko, gustong-gusto nila kapag ako ang nagluluto ng pagkain. Kaya ayoko na may ibang tao na magluluto sa kusina ko. Ako lang dapat. Hala, tumabi ka. Nag-aagawan silang dalawa ni Irene dahil bilin sa kanya ni Ruben ay huwag hahayaan ng kanyang ina na magluto o masyadong magkikilos sa bahay. Pero sadyang matigas talaga ang ulo ni Felicidad.
Palagi niyang pinapagalitan si Irene. Palagi niya itong sinisigawan at inaaway. Naisip kasi ng matanda na kapag ginawa niya yun, mapapagod si Irene na unawain siya at aalis ito ng kusa. Pero matatag din si Irene. Hindi siya nagpatinag sa galit at kulit ng mga alaga niya. Isang araw, kinailangang umalis ni Irene dahil nagkaroon ng problema sa kanilang bahay. Nagpaalam siya kay Ruben at pinayagan naman siya nito. Nang malaman ni Felicidad na aalis na ang nag-aalaga sa kanila, tuwang-tuwa siya dahil ang akala niya hindi na ito babalik. O ano? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, hindi kakayanin ng babae na yon na alagaan kami? Tingnan mo ba naman kasi ang kinuha mo? Ilang taon ba yon? 20 anyos, ano? Babalik ba yun, Nay? May emergency lang sa bahay nila. 3 araw lang naman yun. Bakit pa babalikin mo pa? Wag na! Tingnan mo ha, sa 3 araw na wala siya, makikita mo na kaya ko naman talaga. Kaya naman namin ng tatay mo. Wag na kasi kayo magsigastos, mga anak ko. Nagtangkang magsalita si Ruben nang biglang lumabas sa kwarto ang kanyang ama. Basa ang shorts nito, halatang naihian. Dahil ka, tignan mo, tumutulo yata yung bubong natin. Simula ata ng malakas at nabasa ang short ko. Hoy, umihi ka na naman sa short mo, matanda ka? Hindi ba sinabi ko sa'yo na kapag naiihi ka, meron namang arinola? Ay, meron ba? Hindi ko naalala. Ihi pala ito. Ang akala ko may tumulo na sa bubungan natin. Ayusin ko sana. Aakyat ako. Sos, hirap na hirap ka na nga makaakyat sa papag tapos gusto mo pang umakyat ng bubong. Kunin mo ang tuwalya sa kwarto, pati na rin ang gagamitin mo pamalit. Bilisan mo na, aalisin ko sa pen para magpalit. Sumunod naman ang kanyang asawa. Nakatingin lang silang dalawa ni Ruben habang bumabalik ito sa kwarto. Ilang sandali pa, lumabas ulit si Florencio pero wala siyang bit-bit na kahit ano. Oh, nasaan ang pinapakuha ko sa'yo? Ang tagal-tagal mo sa kwarto tapos lalabas ka ng walang dala. Ano bang pinapakuha mo sa akin? Yung tuwalyang araw, Tay. Tapos yung gagamitin mo po na pamalit. Dahil maliligo ka kasing araw po, naihi ka sa shorts mo. Naihi pala ako? Ay, oo nga, basa ang suot ko Ay, ang tagal pang kumilos. Ako na nga ang kukuha. Pumasok ka na sa banyo. Hindi na nagsalita pa si Florencio. Naglakad na siya papunta sa banyo. Habang ang asawa naman niya ay nagtatanggal ng sapin. Lumapit si Ruben para tumulong. Patuloy na pinag-uusapan ng mag-ina ang tungkol kay Irene. Nakikita ni Ruben na kailangan talaga ng mga magulang niya na may magbabantay sa kanila. Hindi mo ba nakikita na kaya ko naman? Tingnan mo, kahit hindi mo ako tulungan, makakapagpalit ako ng sapin. Nay, kung ganito ka palagi, mahihirapan at mapapagod ka. Hindi na po natin maaalis ang katotohanan na matanda na po talaga kayo. Tingnan niyo nga po si tatay Kahit na paalalahanan mo siya na may arinola, iihi pa rin siya sa higaan. Hindi na po kasi kayo katulad noon. Ang mga matatanda po, humihina na ang katawan, pati po ang isipan. Oh, baka magalit na naman po kayo at sabihin sa akin na sinasabihan ko kayo ng bobo. Hindi po yun ang ibig kong sabihin Ang sinasabi ko po, hindi na ganun katalas ang isipan nyo. May makakalimutan po talaga kayo. Itingnan nyo nga si tatay Kasasabi nyo lang na kunin ang tuwalya, hindi na maalala. Malamang, noon pa man mahina na ang kukote ng tatay mo. Dati nga naaalala ko hindi pa yan matanda Pinabili ko ba naman ng sibuyas? Nung umuwi, ang bitbit isang kaba ng bigas. Yun raw ang natatandaan niyang utos ko. Malamang, dala niya yung ganon hanggang ngayon na pagtanda niya. Ako kahit minsan hindi pa ako nakalimot. Habang nasa kalagitnaan ng diskusyonan ng mag-ina, biglang dumating si Florencio. Basa ang katawan niya, may bula ang ulo
pero may suot pa siyang damit. Naligo siyang suot yun. Darling, maliligo na ba ako? Ay, ano yan? Bakit ka naglakad papunta rito ng basa ka? Magtatanong kasi ako sa'yo kung maliligo na ba ako. Hindi ka pa ba naliligo sa lagay na yan, ha? Basa na ang katawan mo. May shampoo ka na rin. Ay, ano ka ba naman, Florencio? Sandali nga lang, ako na magpapaligo sa'yo. Nagtataka si Ruben sa kakaibang asta ng kanyang ama. Hindi naman ganon si Florencio noon. Kahit pasabihin ng kanyang ina na mahina ang kokote ng ama, hindi naman darating sa punto na magtatanong siya kung maliligo siya habang naliligo na siya. Nakakaramdam si Ruben na may kakaibang nangyayari sa kanyang ama. Kaya ng araw din na yun, nagpunta sila sa ospital. Tahimik lang ang ama, nagmamasid sa paligid hanggang sa may dumaan na bata na may dalang lollipop. Gusto ko doon. Bili mo ako. Bili mo ako. Sige na Tumahimik ka naman nga riyan. ako. Ano ka, bata? Ay, bili mo na naman Ano ba ako. ginagawa natin dito? Gusto ko yun eh. Sa pagkakatanda Ang ko, ganda, sige dahil na. hindi naman ako Sige makakalimutin, na, bili mo sa na Martes ako. pa ang check-up namin, Gusto ko hindi ba? yun eh, oh. Hindi Sige naman na. Martes ngayon, anak. Ba, Ano? bili mo Huwag na mo sabihin ako. sa akin na mas nauna ka pang naging makakalimutin Ay, kesa bili mo sa na akin. naman ako. Gusto ko Tinawagan yun ko po eh. kasi si Kuya Ang Tim. ganda eh, oh. Tapos, Sige na. kinuwento ko yung Sige tungkol na. kay tatay Bili mo kanina. na ako. Ang sabi nga niya, Gusto ko nun eh, pumunta raw oh. tayo para Sige maipacheck si na. tatay. Ano ba? Anong nangyari ba sa Bili tatay na mo? ako. Yung naihi sa kama? Ano naman, oh. Mamaya mo po malalaman kung anong ibig kong sabihin. Gusto ko yun eh. ayan na pala si Kuya Tim eh. Tara na, Nay. Pinsan ni na Ruben si Tim at isa itong doktor. Nabanggit kasi ni Ruben na tila ba naging malala ang pagiging makakalimutin ng ama, pati na rin ang pagbabago ng ugali nito. Lahat ng napansin niya ay kinuwento niya. Nagtanong din ito kay Felicidad dahil sila ang araw-araw na magkasama. Pero ang sinasabi lang ni Felicidad, gano'n naman na raw talaga ang asawa niya. Ilang oras ang tinagal nila, pati si Florencio ay kinausap. Ang daming tinanong sa kanya kung ano-anong bagay na ang akala ni Felicidad ay walang saysay. Hanggang sa natapos at sinabi sa kanya ang nakitang maaaring problema kay Florencio. Anong sabi mo? Baka meron siyang demensya? Posibleng meron, Nay. Kaya nga kailangan pa ng test eh. Saka observation kay tatay. Kasi kung sakali man na meron nga, kailangan talagang mabantayan kayo ng maayos. Walang gamot sa demensya. Imposible namang mangyari yon, anak. Baka siguro parang medyo hawig lang sa demensya, ganon. Kaya nga po, Nay. Pero ngayon na may posibilidad, kailangan talaga na may makakasama kayo sa bahay. Babalik na si Irene. Huwag mo nga awayin yung tao, ha? Kasi kung tunay nga na may demensya si tatay, mahihirapan ka po kung ikaw mag-aalaga sa kanya. Nay, makinig ka na lang, ha? Itong gagawin namin para po ito sa inyo. Kahit na ang doktor na ang nagsabi, hindi pa rin naniniwala si Felicidad. Pero dahil may abiso ng doktor na dapat ay bigyan lalo ng pansin si Florencio, hindi na umapila pa si Felicidad na bumalik si Irene. Nagkaroon na lang sila ng usapan ni Irene na hindi niya pakikialaman ang mga bagay na hindi naman kailangang pakialaman. Iwasan na lang din daw nito na magsumbong sa kanilang mga anak. Isang araw, sumasakit ang mga daliri ni Felicidad kaya hindi siya makapagluto. Kaya kailangan niyang magpahinga. Habang nasa loob siya ng kwarto, biglang pumasok si Florencio at naghalungkat sa damitan. Pinagkakalkal niya lahat ng gamit. Ano na naman yung ginagawa mo? Ginulo mo na yung damitan. Ano bang hinahanap mo, ha? Hindi ko makita yung ireregalo ko kay Felicidad. Baka nakita mo. Ireregalo mo? Ha? Anong ireregalo mo sa akin? Ano pinagsasasabi mo? May binili akong kwintas para kay Felicidad eh. May litrato naming dalawa sa loob. Puso yun na binubuksan tapos naroon yung litrato namin. Alam ko, dito ko lang yun nilagay eh.
Anong oras na? Baka biglang umuwi yon kasama ang mga bata. Sinundo niya sa paaralan. Anibersaryo kasi namin ngayon eh. Tulungan mo ako maghanap. Alam mo, naguguluhan ako sa mga sinasabi mo, Florencio. Hindi natin anibersaryo ngayon at hindi na nag-aaral ang mga bata. Kung lakit ang tinutukoy mo, hindi ba ipinamana na natin kay Lorna nung ikinasal siya? Dahil yung litrato natin dun nasira na. Hindi nakinig sa kanya ang asawa. Naghalongkat ito ng naghalongkat. Seryosong hinahanap ang kwintas. Doon muling bumalik sa isipan ni Felicidad ang sinabi sa kanya ni Ruben. Maaaring resulta yon ng sakit ni Florencio. Isa raw sa mangyayari, mag-iiba ang naaalala nito sa tunay na nangyayari sa kasalukuyan. Maaring maaalala niya ang nakaraan pero madaling makalimutan ang kasalukuyan niyang ginagawa. Noong una, akala ni Felicidad ay nagbibiro lang ang kanyang asawa kaya inaaway niya ito. Pero baka sa mukha ni Florencio na nagsasabi siya ng totoo. Hanggang sa dumating si Irene at inaya na silang kumain. Habang kumakain sila, biglang iniluwa ni Florencio ang pagkain. Ayoko nito. Hindi masarap. Ang gusto kong kainin ay ang luto ng mahal kong asawa. Nasaan na ba si Felicidad at ang mga bata? Tinan mo nga, Martina, kung pauwi na sila. Hindi si Martina yan. Si Irene yan. Patay na si Martina, matagal na. Hindi ako kakain agad, hindi asawa ko magluluto. Ako ang asawa mo. Hindi lang ako nakapagluto dahil masakit ang mga daliri ko. Huwag ka na maarte, kainin mo na yan. Itinikom ni Florencio ang kanyang bibig. Kahit na anong pilit sa kanya ni Felicidad, ayaw niya talagang kumain. Kinausap din siya ni Irene pero ayaw niyang sumubo. Dahil sa inis ni Felicidad, nagluto na lang siya ng madaling pagkain kahit na masakit ang kanyang daliri. Nagsasayang ng pagkain. Nagpaluto pa ako kung ako rin naman ang magluluto ng kakainin mo. Pasalamat ka na kung wala akong nakitang lason, kundi inihalo ko na rito. Oh, ayan, kumain ka na. Apaka-arte nito. Tinikman ni Florencio ang pagkain at nang makumpirma na luto nga yon ng kanyang mahal na asawa, kumain siya. Nang matapos na silang kumain, dumiretso na si Florencio sa kwarto niya at natulog na. Kinabukasan, tila ba bumalik siya sa maayos niyang kaisipan. Gising na may darling, may ibibigay ako sa iyo. Tignan mo, may dala akong santan. Oh, saan mo naman nakuha yan? Hindi na mahalaga yon. Tara, gawa tayo ng korona mo. Itapon mo na nga yan. Ano naman ang gagawin ko sa basura na yan? Inaantok pa ako, gigisingin mo ako. Ang gulo-gulo mo kagabi. Kung sino-sinong pangalan ang tinatawag mo sa akin tapos ngayon magdadadarling-darling ka dyan. He, magtigil ka dyan. Matutulog ako. Bahala ka sa buhay mo. Bumalik sa pagtulog si Felicidad habang si Florencio naman ay nagpatulong kay Irene para gumawa ng korona gamit ang bulaklak na paborito ng kanyang asawa. Nang matapos sila, inilagay niya ang korona sa lamesa sa loob ng kwarto. Maayos ang kaisipan ni Florencio, matino pa siyang nakakausap. Kaya naging kampante si Irene na hindi magkakalat sa paligid si Florencio. Nagtungo sa banyo si Irene para maligo. Saglit lang naman yon at sa tuwing naliligo siya, sinisigurado niya na nakasarado ang pinto ng bahay para hindi makalabas si Florencio. Pero pagkalabas ni Irene sa banyo, napansin niya na bukas ang pinto. Agad niyang hinanap si Florencio. Sinuyod na niya ang kasulok-sulukan ng bahay pero wala. Sa loob ng kwarto, si Felicidad lang ang natutulog. Doon na nakaramdam ng kaba si Irene. Agad siyang lumabas para maghanap. Nagtanong na rin siya sa mga malalapit na bahay at nasabi nilang hindi nila napansin. May isang tambay na nagsabing nakita niya ito na sumakay ng jeep.
Nagmamadali si Irene na bumalik sa bahay para gisingin si Felicidad at sabihin na nawawala si Florencio. Anong sabi mo? Paano mawawala yon? Ay, teka nga, nagtanong ka na ba sa mga kapitbahay? Baka mamayaan dyan lang yon. Baka kung ano-ano na namang ginagawa nun sa labas. Sinabi ni Irene na kung saan-saan na siya nagpunta malapit sa kanila pero hindi niya talaga makita si Florencio. Agad nilang tinawagan si Ruben at kahit na nasa trabaho ito, nagmadali siyang umuwi nang malaman niya na hindi makita ang kanyang ama. Humingi na ng tulong si Ruben sa mga taong kakilala niya para mahanap ang kanyang ama. Hanggang sa sumapit na ang gabi, ni Anino ni Florencio ay hindi nila nakita. Bukas hindi ako papasok. Hahanapin ko si tatay. Hindi naman siguro makakalayo yun. Ano ba kasing nangyari? Paano ba siya nakalabas? Di ba ang sabi ko palaging nakasarado ang pinto? Dahil baka nga bigla kang malingat tapos lumabas si tatay katulad niyan. Alam naman natin na hindi na yung madaling makatanda Baka hindi na nga niya maalalang daan pa uwi. Ikinuwento ni Irene ang huling nangyari bago nawala si Florencio. Gumawa raw sila ng koronang santan. Maayos naman daw si Florencio, maayos ang pag-iisip niya. At ang natatandaan ni Irene, isinarado niya ang pinto. Bitbit niya ang susi, kaya paanong makakalabas si Florencio? Ay naku naman! May susi kaming nakatago sa gilid ng sopa. Baka yun ang ginamit niya. Hintayin na lang natin. Babalik din yan mamaya. Imposible na makakalimutan niya ang daan pa uwi. 7 dekada kaming nakatira rito. Kahit pa ilang dekada yun, Nay. Kung ang kalaban naman ay ang demensya, mahihirapan makabalik si tatay. Kung kahapon nga, hindi ka na niya makilala Ang natatandaan niya sa iyo nung panahon na bata-bata pa kayo. At nag-aaral pa kami. Alam naman natin na bibihira lang bumalik sa maayos na kaisipan si tatay Kung hindi siya aastang parang bata, bigla naman siyang magiging si Florencio na 25 years old. Siguro kung magiging ganun nga siya, malalaman niya pa rin pabalik sa bahay. Pero paano kung lahat talaga makalimutan niya? Paano na? Uuwi siya, alam ko. Asawa ko yon. Kilala ko siya. Hindi yun papayag na hindi kami magkikita ng matagal. Kahit nasaan siya, matatandaan niya pa rin ang daan pabalik sa bahay namin. Hihintayin ko na lang siya sa sala para kapag nawala niya ang susi, ako ang magbubukas ng pinto. Paraan ako. Hihintayin ko ang asawa ko. Nay, dito ka na. Kailangan mo magpahinga. Kung darating si tatay, maririnig ko. Sa sala ako matutulog. Hihintayin ko siya. Hindi. Ako ang maghihintay sa asawa ko. Kasi kapag umuwi yon, ako ang una niyang hahanapin. Kaya dapat ako ang una niyang makikita. Nay, please. Huwag ka na pong makulit. Kailangan mong magpahinga. Sige na. Nagpumilit si Felicidad pero hindi siya pinayagan ng kanyang anak. Naging emosyonal ang matanda pero hindi niya yon ipinakita kahit na kanino. Sa tagal nilang magkasama ng kanyang asawa, hindi siya sanay na hindi ito nakakasama. Naging tahimik ang magdamag. Nakakabingi. Kahit na may ilaw sa loob ng kwarto niya, pakiramdam niya ay ang dilim ng kanyang buhay. Gabi na. Malamig sa labas. Paano kung nilalamig na ang asawa ko? Mahamog pa naman. Paano kung sipunin siya? Hirap pa naman siyang huminga. Anong kakainin niya? Paano kung magutom siya sa labas? Ay, darling ko, umuwi ka na! Mas lalong naiyak si Felicidad matapos niyang makita ang koronang santan na gawa ng kanyang asawa. Naalala niya bigla ang huling beses na nagkita sila.
Inaway niya pa ito habang masaya si Florencio na ipinapakita sa kanya ang nakuha niyang santan. Palagi kasi yung ginagawa ng kanyang asawa kahit noong nililigawan pa lamang siya nito. Alam ni Florencio kung gaano niya kamahal ang santan. Kaya sa tuwing nakakakita siya nito, talagang inuuwian niya ang kanyang asawa. Sa 7 dekada nilang magkasama, ilang koronang santan na ang naibigay sa kanya. At 2 koronang santan lang ang tila ba nagbigay halaga sa lahat. Ang unang bigay sa kanya ng asawa at ang huli na hawak niya ngayon. Umuwi ka na, darling ko. Hindi ba? Gusto mong nakikita na suot ko palagi ang ginagawa mong koronang santan? Suot ko na. Umuwi ka na. Nag-aalala na ako sa'yo. Ayaw mo pa namang nag-iisip ako masyado, hindi ba? Ayaw mong nag-aalala ko. Dahil sinasabi mo na nahihirapan ka rin kapag nahihirapan ako. Sige na. Umuwi ka na. Nakatulog sa kaiiyak si Felicidad. Iniisip niya na panaginip lang ang lahat ng nangyayari. Umaasa siya na paggising niya, nasa tabi na niya ulit ang kanyang asawa. May malawak na ngiti habang ipinapakita ang pinitas nitong santan. Ngunit wala. Tunay na nawawala si Florencio. Hindi na lumalabas ng kwarto si Felicidad. Madalas na lang siyang nakatulala. Hindi na niya alam kung ilang araw na ba ang lumipas. Basta alam niya ay matagal-tagal na rin. Lalo pa at nagiging paalala ang lantang santan. Nay, ang sabi ni Irene, hindi ka kumain. Kahit sana sumubo ka man lang. Sige na, para lang maalam na ng tiyan mo. Ang lamlam na ng mga mata mo, oh. Lalo kang manghihina at magkakasakit niyan. Wala akong ganang kumain. Hindi ako kakain hanggat hindi ko kasabay ang asawa ko. Gumagawa na kami ng paraan para mahanap namin si tatay. Kaya dapat magpalakas ka. Paano kung nahanap na namin si tatay tapos umuwi na siya? Kaso may sakit ka naman. Sige nanay. Mahahanap niyo siya? Oo, promise. Sige na po, kain na kayo. Hindi pwedeng makita kayo ni tatay tapos sobrang payat nyo na. Kahit na nakukumbinsi ni Ruben ang ina na kumain, hindi pa rin nagiging sapat ang sustansya niya. Hindi kasi nauubos ni Felicidad ang pagkain. Nasa 2 subo lamang ng kutsara ay hirap na siyang lumunok. Ilang araw pa ang lumipas nang hihina na ang matanda. Palagi siyang umiiyak, palagi siyang nag-aabang na makauwi na ang kanyang asawa. Lagi siyang umaasa na kapag darating si Ruben, kasama na nito si Florencio. Pero palagi lang siyang bigo. Kung sino-sino na ang hiningian ng tulong ng magkakapatid para lang mahanap ang kanilang ama. Pati sa social media ay naging maingay sila dahil nagbabaka sakali na may makakita kay Florencio. Pero ang mga taong kumakausap sa kanila, madalas ay niloloko lang sila. Nanghihingi ng pera at nagtuturo ng mga lugar na kapag pinuntahan naman nila, wala naman doon. Naiinis na nga si Ruben sa mga taong ginagawa pang biro ang seryoso nilang paghahanap sa ama. Isang gabi, habang mulat pa ang mga mata ni Felicidad dahil hindi siya dinadalaw ng antok, bigla niyang naalala ang isang kakayahan na hindi na niya ginagamit. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Dati siyang mangkukulam. Kaya niyang utusan at pasunurin ang isang tao gamit lamang ang ritual. Bigla niyang naisip na kung gagawin niya yon kay Florencio, kaya niya itong utusan na umuwi sa kanila. Ito na lang ang makakapitan ko sa ngayon. Matagal na akong hindi nagre-ritual, kaya hindi ko sigurado kung may kapangyarihan pa ba ako. Pero kahit na,
kailangan ko pa ring subukan para bumalik ang asawa ko. Muling bumalik si Felicidad sa pagriritual. Nahihirapan siya dahil dekada na rin ang nakalipas simula nang tumigil siya. Si Florencio ang nagpatigil sa kanya dahil gusto nito na magkaroon sila ng normal at maayos na buhay malayo sa paglapit sa kadiliman. Ngayon, babalik siya sa paghingi ng tulong sa kadiliman dahil din sa kanyang asawa. Sunod-sunod na gabing nagriritual si Felicidad pero walang nangyayari. Hindi bumabalik ang kanyang asawa. Wala rin silang maging balita. May mali ba akong nagawa kaya hindi pinakikinggan ang hiling ko? Hindi ito maaari. Ito lang ang makakatulong kay Florencio. Kailangan ba ng alay? Naguguluhan na si Felicidad dahil may enerhiya siyang nararamdaman na dumadaloy sa kanyang katawan, kaya alam niya na may koneksyon sila ng kanyang kapangyarihan. Ngunit paanong mangyayari na hindi niya mapasunod ang kanyang asawa? Naubusan na ng kandila at kagamitan si Felicidad. Ayaw niyang tumigil sa pagriritual dahil iniisip niya na baka kailangan niya lang mas lalong mapalapit sa kadiliman. Nagpaalam siya sa kanyang anak na lalabas siya para lang bumili. Dahil natatakot si Ruben na baka ang ina naman niya ang hindi na makabalik, sinamahan niya ito sa isang tindahan kung saan doon makikita ang mga kagamitan sa pagriritual. O Nay, bakit nandito tayo? Ano ba to? Sa manghuhula? O sa mga mangkukulam? Ang weird, nakakatakot. Huwag ka ng maraming tanong. Kailangan ito para sa tatay mo. May bibilin lang ako ha. Hintayin mo na lang ako sa sasakyan. Sige na, saglit lang ako. Sige na, pumasok ka na sa sasakyan. Hindi rin naman nais ni Ruben na sumama sa kanyang ina, kaya sa loob na lang siya ng sasakyan naghintay. Bumili ng maraming gamit si Felicidad. Halos gusto na niyang kunin lahat ng klaseng bagay na pwede niyang magamit sa pagriritual. Lahat kaya niyang subukan, bumalik lang ang kanyang asawa. Nang matapos siyang bumili, bumalik na rin siya agad sa sasakyan. Hindi na nagtanong ang kanyang anak sa mga pinamili niya. Paalis na sana sila nang may biglang itinuro si Ruben. Tingnan mo yun, Nay, oh. Ayun, oh. Yung mga parang mga medalyon. Ayun, oh. Yung pangalawa sa dulo. Kita mo po ba? May salamin ka naman po, di ba? Kaparehas kay tatay. Kaso, iba lang yung parang nakatatak sa gitna. Yan yung ayaw na ayaw mong hubarin ni tatay, eh. Di ba? Yung galit na galit ka kapag hindi niya suot tapos lalabas siya, ganun. Ang sabi mo, proteksyon niya yata yun para hindi siya tabla ng mga kulam-kulam o anumang ritual. Doon na lang bumalik sa isipan ni Felicidad ang ibinigay niyang proteksyon sa kanyang asawa laban sa mga taong may kakayahan na dumulog sa kadiliman. Yon ang naisip niyang dahilan kung bakit hindi gumagana kay Florencio ang ritual niya. Kahit naramdam naman ng kanyang kaluluwa ang ugnayan nila ng bawat ritual na ginagawa niya. Kung may proteksyon si Florencio, malabo talaga na mapapasailalim ito ng kanyang kapangyarihan. Hindi niya magagawang utusan ang asawa na umuwi. Dahil sa napagtanto niyang yun, tila ba nawawala na siya ng pag-asa na magkikita pa silang dalawa. Pero nais niya pa ring ipagpilitan. Nagbabaka sakali na baka kayanin niyang maging mas makapangyarihan pa kaysa sa pangontrang ibinigay niya. Ilang linggo pa ang lumipas, walang naging balita kay Florencio. Nay, bukas pupunta rito si na kuya para matulungan akong magakot ng gamit nyo. Last day na rin ngayon ni Irene. Bakit niyo kukunin ang mga gamit ko? Lilipat ka na sa bahay namin, Nay. Hindi naman pwedeng maiwan ka rito mag-isa. At para na rin kahit papaano malibang ka. Kasi may nakakasama ka na sa bahay. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Hihintayin ko ang asawa ko. Nay,
Pasensya na sa sasabihin ko ha. Pero hindi natin alam kung babalik pa si tatay. Hindi natin alam kung makikita pa ba natin siya. Alam ko mahirap yon para sa'yo. Pero baka nga kailangan na nating tanggapin. Ginawa naman na natin lahat ng paraan, di ba? Gusto mong tanggapin ko na hindi na babalik ang asawa ko? Kung kayo, pwede niyong matanggap. Ako hindi. Hindi ako aalis sa bahay namin. Dito lang ako maghihintay sa kanya. Alam ko, babalikan niya ako. Nay, hindi pwedeng maiwan kayo rito. Walang mag-aalaga sa inyo. Hindi na nakakabuti sa kalusugan niyo ang pag-iisa sa bahay na ito. Maalala at maalala mo lang si tatay. Nakakasakit ka na oh. Tingnan niyo, ang laki ng ibinagsak ng katawan niyo. Palagi ka pang nangihina. Malalaman din naman natin kung babalik si tatay, di ba? Ayoko! Hindi ako aalis. Dito lang ako. Hindi niyo ako mapipilit na umalis sa bahay namin. Matagal na kaming nakatira dito ng tatay mo. Dito na namin nabuo ang pamilya natin. Dito nagsimula ang lahat ng mga pangarap. Kahit pa ang daming awayan at iyakan sa bahay na ito, hindi ako papayag na iiwan ko lang to ng ganong kadali. Parte na ng pagkatao namin ng tatay mo ang bahay na ito. Alaala ito ng pagmamahala namin. Kahit na palagi akong nagagalit sa tatay mo, mahal na mahal ko siya. Kaya alam ko na babalikan niya ako dito. Hindi ako aalis. Dito na ako mamamatay. Nay, naiintindihan ko ang nararamdaman niyo. Alam namin magkakapatid kung paano kayo nagmamahala ni tatay. Pero hindi mo po maaalis sa amin na mag-alala sa inyo. Matanda ka na rin po eh. Hindi magandang palagi kang nakakulong sa bahay at malungkot. Hindi nagiging maayos ang tulog nyo. Hindi ka na rin kumakain. Ang dami naming nalampasan na problema sa buhay. Ilan na ba ang pinag-awayan namin? Sa 7 dekada naming mag-asawa, lahat na ng klase ng problema dumaan na sa pagsasama namin. Pero nanatili naman kami sa isa't isa. Magkakampi kami. Kahit pa palagi niyang sinasabi na lagi ko siyang inaaway. Wala na nga akong naisip na problemang hindi namin haharapin ang magkasama. Kaya ito nangyayari. Alam kong makakaya namin itong lampasan. Hindi ako susuko. Dahil naniniwala pa rin ako sa pangako niya sa akin noon na hindi niya ako iiwan. At kahit na anong mangyari, kaming dalawa pa rin ang magkasama. Naawa ako sa asawa ko. Kaya hindi ako makakain ng maayos. Dahil iniisip ko kung nakakain na ba siya. Paano ko masisikmurang lunukin ang pagkain kung naiisip kong baka nagugutuman na siya? Paano kung hinahanap niya ang luto ko? Hindi siya kumakain kapag hindi kami magkasabay. Paano ako makakatulog ng mahimbing sa gabi? Kung iniisip ko na baka natutulog siya sa malamig na sahig. Paano kapag malamig? Hindi pa naman siya makatulog ng maayos kapag wala siyang kumot. Hindi kami nakakatulog kapag hindi kami magkayakap. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na tanggapin ko na lang. Dahil kung wala lang din naman siya, dapat wala na lang din ako. Isang dahilan lang ang nakikita ko na magpapasuko sa pagmamahala namin. Iyon ay ang kamatayan. Hanggat buhay ako, maghihintay ako sa pagbabalik niya. Umaagos ang mga luha ni Felicidad. Naaalala niya ang lahat ng pinagdaanan nila ng kanyang asawa. Mula sa kung paano nila ipinaglaban ang pagmamahala nila,
kung paanong hindi sumuko si Florencio sa panunuyo sa kanya nung kabataan pa lamang nila. Na lahat ng utos ng kanyang mga magulang ay sinunod nito para lang mahingi ang kanyang mga kamay at maiharap sa altar. Ipinangako nila sa harapan ng Diyos na mananatiling selyado ng kanilang pananampalataya ang pag-iibigang yun. Walang kahit na sinong tao o anong problema ang magpapahiwalay sa kanila. Sinubok ng panahon ang daming problema. Mula sa kanilang mga sarili, sa pamilyang binuo hanggang sa maliliit na bagay. Dumating man ang mga tukso, nagawa nilang lampasan yon. Hindi naging hadlang ang kahit na ano para sa pagsasama nila. Kung ano ang ipinangako nila noong una, yon ang patuloy nilang pinanghahawakan. Tinanggap nila ang bawat pagkakaiba. Kaya kung nagawa nilang lampasan ang mga mabibigat na problema, paanong sa pagkakataon na ito ay susukuan niya ang kanyang asawa? Ramdam pa rin ni Felicidad na kahit na anong mangyari, babalik at babalik sa kanyang mga bisig ang asawa. Hindi mapilit ng kanyang mga anak si Felicidad. Para magbantay rito, pinakiusapan ang isa niyang apo para samahan siya sa bahay. Bakasyon kaya wala itong pasok. Apo ko, nasabi mo na ba sa tito mo na i-print yung sinasabi ko? Aalis ako ngayon, hahanapin ko ang lolo mo. Sinabi sa kanya ng kanyang apo na ang iba na raw nilang pinsan ang gumagawa nun, kaya wag na raw siyang lumabas. Magpahinga na lang siya sa bahay. Pinagsabihan din ang kanyang apo na huwag siyang papayagan na lumabas at magpunta sa kung saan-saan. Ay siya, kung ayaw nila, ako na lang ang magpapaprint. Huwag mo akong pigilan dyan. Hindi pwedeng dito lang ako sa bahay. Dahil alam ng kanyang apo na hindi siya mapipigilan, sumama na lang ito sa kanya. Hindi na lang pinaalam ng dalagita sa mga tiyuhin niya dahil baka mapagalitan lang sila. Nagpaprint sila ng mukha ni Florencio at si Felicidad ang naglakad-lakad sa labas. Kahit na tanghaling tapat, wala siyang pakialam. Kung saan-saan na sila napadpad, hanggang sa makarating sila sa isang paaralan. Biglang natigilan si Florencia matapos niyang makita ang mga tanim na santan. Naluha siya dahil kung makikita ni Florencio ang mga yon, paniguradong masaya ang kanyang asawa. Humihiling si Felicidad na sana ay naroon ang kanyang asawa. Sana ay matagpuan niya itong nagpapakasaya sa pamimitas ng mga bulaklak ng santan. Ilang sandali pa, may isang lalaki na dumaan sa harapan nila. Hindi niya sinasadya na mabangga ang papel na hawak ni Felicidad. Nang mahulog yun, inabot niya rin naman agad sa matanda. Nakita mo ba itong nasa litrato? Baka napadaan siya rito. O baka nakikita mo siya kung saan. Nang tingnan ng lalaki, sinabi niya na namumukhaan niya. Siya yung matanda na palaging nangunguha ng santan dahil paborito raw yon ng kanyang asawa. Nang marinig ni Felicidad, nabuhayan siya. Bumalik ang kanyang sigla. Pero nawala rin yon nang sabihin ng lalaki na halos isang buwan na rin nang huling beses niyang makita ang matanda. Nagtataka nga raw siya dahil halos araw-araw itong nagpupunta roon. Doon niya lang din nalaman na nawawala ang matanda. Nangako na lang ito na kapag nakita niya ang matandang lalaki, ipagbibigay alam niya kaagad kay Felicidad. Gabi na nang makauwi sila at naabutan nila si Ruben sa tapat ng bahay. Bakas sa mukha niya na naiinis siya. Saan naman kayo nagpunta, Nay? Ikaw naman, Amy. Hindi bang sabi ko, huwag mong palalabasin si nanay? Huwag mong pagalitan ng bata. Hindi naman niya kasalanan kung gusto kong lumabas at hanapin ang asawa ko. Ayaw niyo naman siyang hanapin eh. Di ako na lang ang maghahanap sa kanya. Nay, hinahanap namin si tatay.
May mga nakukuha na kaming ibang balita kung saan siya huling napansin. Gumagawa kami ng paraan. Pero sana naman makinig din kayo. Ay bahala ka. Basta ako, hahanapin ko ang asawa ko. Tumabi ka nga dyan, papasok na ako sa loob ng bahay ko. Huwag niyo akong kausapin kung panay lang saway sa akin. Hindi niyo kasi alam ang pinagdaraanan ko kaya madali lang para sa inyo ang pigilan ako. Agad na pumasok si Felicidad sa kanyang kwarto. Sinigurado niyang nakasarado yon dahil kailangan niyang magritual. Hindi pwedeng malaman ng kanyang anak ang kanyang ginagawa. Pag ilang beses na ito, sana naman makaya ko ng higitan ng pangontra na bitbit niya. Kahit sana hubarin na niya para mawala ng epekto at mapasunod ko siya. Pagod at nanghihina si Felicidad pero isinantabi niya ang kanyang sariling kapakanan dahil mas uunahin niya ang pagriritual. Maraming enerhiya niya ang nakukonsumo tuwing magriritual siya. Alam niya na maaaring ikamatay na niya ang mga susunod niyang gagawin dahil ibubuhos na niya lahat ng kanyang kakayahan. Kung yun na lang ang tanging paraan, yun ang kanyang gagawin. Hirap na hirap si Felicidad usalin ang ritual. Ramdam niya ang mabigat na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Kahit ang tibok ng kanyang puso ay pabilis ng pabilis. Matining na paligid ang tanging naririnig niya. Habang pilit niyang ibinibigay ang sarili niya sa kadiliman, nararamdaman niyang may likidong lumalabas sa kanyang ilong. Dugo yun, dahil sa sobra-sobra niyang ginagawa. Pero ramdam niyang hindi niya talaga mahigitan ang lakas ng pangontra na hawak ng kanyang asawa. Ilang saglit pa ay bumagsak siya sa sahig. Habang unti-unting nawawala ang kanyang malay, naaalala niya ang kanyang asawa. Kahit na anumang kahantungan ng kanyang buhay, ang asawa niya pa rin ang uunahin niyang isipin. Hindi na alam ni Felicidad ang nangyari. Nagising na lang siyang nasa ospital. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa tabi niya. Nay, buti naman nagising na kayo. Pinag-alala niyo talaga kami. Nasa biyahe na sina ate ngayon. Pauwi silang Pilipinas. Halos 1 linggo kayong walang malay Nakauwi na ba ang tatay niyo? Umuwi na tayo. Baka naghihintay na siya. Hindi pa rin namin nakikita si tatay. Hindi pa tayo pwedeng umuwi hanggat hindi pa kayo magaling. Hindi pwede. Baka ando na ang tatay ninyo. Baka naghihintay na sa akin. Baka hinahanap na niya ako. Sige na, anak ko. Umuwi na tayo. Ha? Nay, wag po kayo masyadong nagkikikilos. Hindi pa kayo magaling. Ano po yung huli niyong ginawa bago kayo nawalan ng malay? Gusto ko nang umuwi. Iuwi mo na ako, anak. Tungkol saan yun, Nay? Mangkukulam ka ba? Bakit parang nagri-ritual ka? Wag mo nang ibay ng usapan, Nay, Yung bang dahilan kaya bigla kang nahimatay? Hindi ko sinabi kina ate yun. Dahil baka mas lalo sila mag-alala. Hindi na dapat pang sagutin ang mga tanong na yan. Gusto ko nang umuwi. Nay, ano po ba talaga? Oo, mangkukulam ako. Pero matagal na akong tumigil. Ginawa ko lang yon para mahanap ang tatay mo. Pinilit ko namang hindi nagalawin ang kapangyarihan na yon. Pero wala naman akong ibang magagawa. Kailangan ng tatay mo ng gabay para makauwi siya sa bahay. Pero hindi ko na kayang gawin yon dahil sa proteksyon na binigay ko sa kanya. Kaya ibinuhos ko ang lahat para lang panigan ulit ako ng kadiliman. Alam mo kung anong ginagawa mo, Nay? Pinapalala mo lang yung mga nangyayari. Kasi pinapahamak niyong sarili niyo Wala na akong pakialam sa sarili ko. Ang tatay mo ang kailangan ko. Wala naman tayong magawa para mahanap siya, di ba? Kaya wala rin akong ibang pagpipilian
kundi ang humingi ng tulong sa itim na kapangyarihan. Natulungan ka po ba? Hindi naman, di ba? Pinahamak ko lang din ang sarili nyo. Nay, kahit na kailan, hindi ka matutulungan ng kapangyarihan na yan. Gawa yan ng kadiliman ng kasamaan. Kahit na kailan, hindi nagbibigay ng mabuting dulot yon. Nay, alam ko pong alam nyo ang malaking kapalit na sisingilin sa inyo niyan. Buhay nyo po. May iba pa pong paraan para mahanap si tatay. Kung naniniwala at nananalig kayong babalik siya sa bahay, sana yung pong pinanghawakan nyo. Hindi yung kayo mismo ang lumalapit sa dilim. Pansamantala po ang naibibigay na tulong ng kulam. At hindi totoo na yan lang ang tanging pag-asa na malalapitan. Nay, may Diyos po. Tunay po na mas makapangyarihan yon kaysa sa kadiliman. Sana po naiintindihan nyo yung sinasabi ko sa inyo. Hindi kumibo si Felicidad. Natatamaan siya sa mga salitang sinabi ni Ruben dahil ganon din ang salitang binitiwan ng kanyang asawa na naging dahilan para tumigil siyang kumampi sa kadiliman. Doon niya lang din muling napagtanto na tama nga sila. Peke lang ang pagkampi na binibigay ng itim na kapangyarihan dahil sa huli, hindi pa rin naman ito makakayang ibigay ang tunay na inaasam ng puso. Mapanlin lang ang kapangyarihan na ito dahil ang kinukuha nitong kapalit ay ang sariling buhay ng sino mang lumalapit dito. Ilang araw pa ang lumipas, doon lang nakauwi sa kanilang bahay si Felicidad. Nanghihina pa rin siya. Hindi niya kayang maglakad nang siya lang mag-isa. Mabilis mapagod, mabilis hingalin. Pagbalik niya sa kanilang bahay, kumpleto ang kanyang mga anak. Doon siya mas lalong naging emosyonal. Kung narito ang inyong tatay, malamang tuwang-tuwa siya dahil sama-sama kayo ngayon. Sasabihin na naman nun, dumating na ang mga magaganda at guwapo niyang anak. Tapos, makikinig yun sa mga kwento niyo. Magtatanong ng paulit-ulit hanggang sa ako na lang ang maiinis. Tapos magtatawanan tayong lahat. Gusto ko ulit ng ganon. Maingay ang bahay dahil sa kakulitan niya. Maingay ang bahay dahil palagi niya akong iniinis at tuwang-tuwa kapag aawayin ko siya. Dahil kapag inaaway ko raw siya, katumbas na yon ng salitang mahal na mahal ko siya. Sana nandito ang tatay ninyo. Hindi na napigilan ni Felicidad ang humagulgol. Mainit na yakap ang ibinigay sa kanya ng kanyang mga anak. Iniisip niya pa lang ang natitira niyang buhay at hindi kasama ang kanyang asawa. Pakiramdam niya, ikamamatay na rin niya. Dahil walang bagay sa buhay niya ang hindi nagpapaalala kay Florencio. Kahit tumingin siya sa salamin at pagmasdan ang kanyang mukha, si Florencio pa rin ang pumapasok sa kanyang utak. Dahil palaging pinaparamdam sa kanya ng asawa na kahit kumulubot na ang mukha niya, siya pa rin ang pinakamagandang babae. Sinabi ng kanyang mga anak na 1 buwan silang mananatili para makasama ang kanilang ina. Para daw hindi nito maramdaman ang lungkot. Isang gabi, sabay-sabay silang kumakain ng nilutong ulam ng kanyang manugang. Ayos talaga tong luto ni Ate Ria. Kalasan na nung luto noon ni nanay paano? Si nanay ba naman ang nagtuturo sa kanya noon? Naalala ko pa, bago mag-asawa pa lang kayo ni kuya. Tapos, dito kayo nakatira sa bahay. Hindi ka pa marunong magluto nun. Ayun, pinagalitan ka ni nanay tapos iiyak ka ng iyak. Paano ba naman? Inutusan ko siyang lagyan ng asin yung niluluto kong tinola.
Ang ginawa ba naman asukal ang inilagay. Kakatwiran pang hindi niya mahanap ang asin, kaya mas una niyang nakita ang asukal. Tapos, umiyak siya nun. Ang sabi mo pa po, siya ang umubos ng minatamis na tinola. Tawang-tawa talaga ako pag naaalala ko yun Tapos yung asin. Kaya pala hindi niya makita bit-bit pala ni tatay. Andun sila sa ilalim ng puno ng mangga. O di ba? May puno pa dyan sa gilid. Bago yan naging bahay ni Ate Ruby. Ang tatay ninyo, puro kalokohan talaga yon. Naaalala ko pa nga nung pinaakyat na si Jepoy sa bubong para maabot yung mangga na nasa itaas. Ay, galit na galit din ako dahil baka mahulog ang bata. Tapos ang gagawin niya, lalambigin ako para hindi ako magagalit. Kahit dati pa, puro na siya kalokohan. Ngayon, sa sobrang kalokohan niya, hindi na siya mahagilap. Hirap na hirap ngumuya ng pagkain si Felicidad dahil patuloy na tumutulo ang kanyang luha. Naaalala na naman niya ang kanyang asawa. Nawawalan siya ng gana kumain, lalo pat iniisip niya kung nalamanan na ba ng pagkain ang tiyan ni Feliciano. Hindi natapos ang pag-iyak niya. Niyakap na lamang siya ng kanyang mga apo. Pinunasan ang kanyang luha. Kasunod nun ay nag-iyakan din ang mga bata. Maging sila, nakakaramdam ng pangungulila sa kanilang lolo. Ang lolo pa naman nila ang madalas nilang kalaro. Kaya kapag alam na ng mga bata na dadalaw sila sa kanilang lolo at lola, hindi na sila mapakali sa sobrang saya. Kaya may kakaibang lungkot talaga silang nararamdaman noong hindi nila nakita si Florencio. Hindi nila naririnig ang pangungulit nito sa kanila. Malaki talaga ang epekto ng pagkawala ni Florencio. Ilang linggo pa ang nakalipas, palagi pa ring umiiyak si Felicidad. Hanggang sa unti-unti na niyang pinipilit ang sarili na tanggapin na baka nga hindi na babalik pa ang kanyang asawa. Muli siyang kinausap ng kanyang mga anak at tinanong siya sa magiging desisyon niya. Kung sasama na ba siya sa isa niyang anak kapag bumalik ito ng Cebu. Ang layo naman din kasi ng Cebu, ate. Kahit sa amin na lang muna, di ba? Sa Cebu na lang ako sasaba. Sigurado ka po ba, Nay? Oo. Mas pipiliin ko na lang siguro ang malayo. Pero may isang hiling ako. Pwede bang pagbigyan niyo muna ako na manatili sa bahay ng kahit isang linggo lang? Sobrang hirap sa aking biglang iiwan ito. Sige, Nay. Kung yan ang hiling nyo. Pinipigilan ni Felicidad ang sarili niyang umiyak. Ang isang linggo na hiling niya ay ang huling linggo ng kanyang pag-asa na makikita niya pang muli ang asawa. Kung hindi na magpapakita pa si Florencio, marahil kailangan na nga talaga niyang tanggapin na sa kabilang buhay na lang ang susunod nilang pagtatagpo. Naiwan si Felicidad sa bahay nila kasama ang asawa ni Ruben. Habang lumilipas ang araw, palaging naghihintay si Felicidad. Ngunit walang nangyayari. Hanggang sa hindi niya namalayan na huling araw na niya sa bahay. Hindi pumasok sa trabaho si Ruben para tulungan siyang magligpit ng gamit. Yung iba po, Nay, baka hindi mailagay sa maleta nyo, ha? Unahin na lang natin yung mahalagang gamit nyo. Tapos sa susunod, kapag pumunta kami doon, baka dalhin na lang namin yung iba. Pwede namang ipadala na lang din. Ilang gamit lang talaga ang dadalhin ko. Iiwan ko na lang dito ang iba. Paano po itong gamit ni tatay? May kukunin pa po ba kayo rito? Ito po, di ba, regalo niya sa inyo to noon? Naalala ko pa, bata pa kami nung binigay sa iyo to ni tatay. Hindi ko dadalhin yan. Wala akong dadalhin kahit na anong gamit ng tatay nyo. Sige na, lumabas ka na muna.
hayaan mo kung mag-ayos ng gamit ko. Bukas pa naman ako aalis, hindi ba? Mahaba pa ang oras. Nay, sigurado na po ba kayo sa desisyon niyong ito? Sige po. Iiwan ko na muna kayo. Baka kailangan niyo po ulit na makapag-isip. Babalik lang muna kami sa bahay ha. May kukunin lang po kami. Pero mamayang hapon, babalik kami. Hindi na kumibo pa si Felicidad. Nakatuon lang ang buo niyang atensyon sa mga gamit niya. Umalis si Ruben kasama ang kanyang asawa. Sinadya talaga nilang maiwan si Felicidad para kahit na paano ay masulit pa nito ang bawat sulok ng bahay. Alam ni Ruben na magiging emosyonal ang kanyang ina. Sa ilang dekada nilang nakatira sa bahay, yon ang unang beses na magpapasya si Felicidad na umalis. Noong una, pilit pang pinipigil ni Felicidad ang kanyang sarili para lang wag maiyak. Hanggang sa nakita niya ang gamit ng kanyang asawa. Pati na rin ang mga litrato nilang lumabo na sa kalumaan. Niyakap niya ang mga litrato at muli niyang dinama ang sakit at pangungulila. Hindi ko ito kaya. Ayoko tanggapin na hindi na kita makikita at makakasama. Na hindi ko na maririnig ang boses mong kinaiinisan ko kapag kinukulit mo ko. Bakit naman ganon, darling ko? Sa tagal nating magkasama, hindi ako naging handa para sa pagdating ng araw na maiiwan akong mag-isa. Ang sakit. Ang sakit sa dibdib. Ang sabi mo, hindi mo ko iiwan kahit na anong mangyari. Dahil ayaw mong umiiyak ako. Ayaw mong malungkot ako. Nakakainis ka. Ayaw mo pala eh. Bakit ayaw mo ring bumalik? Bakit mo ko iniwan? Hindi ko kaya. Yun ang unang beses na umiyak ng ganun kalala si Felicidad. Nagluluksa siya sa pangyayaring walang malinaw na paliwanag. Nangungulila siya sa yakap ng kanyang asawa. Nais niyang marinig muli ang pangalan niyang tinatawag ito. Ang dami niyang pagsisisi sa kanyang buhay. Naiiksian siya sa mga taon ng pagsasama nila. Hindi sapat ang 7 dekada para iparamdam kay Florencio ang pagmamahal niya. Kung may pagkakataon lang na babalikan niya ang nakaraan, marahil ay mas lalo niyang ipadadama sa asawa kung gaano niya ba ito kamahal. Hindi niya sana sinayang ang mga araw na palagi silang nag-aaway. Ngunit walang makakapagpabalik ng nakaraan. Kahit isanla niya ang buhay niya sa itim na kapangyarihan, hindi rin makakamtan ang hiling na yon. Doon niya napagtanto na sakalang makikita ang halaga ng isang taong minamahal kapag hindi na ito kasama. Sakalang makikita ang halaga ng oras kapag lumipas na ang panahon at hindi na kaya pang bawiin ang mga kakulangan na nagawa. Kahit anong pagsisisi niya, huli na ang lahat. Hindi na niya makakasama ang kanyang asawa. Hindi natapos ni Felicidad ang kanyang ginagawang pagliligpit ng mga gamit dahil hindi niya kayang kumilos. Wala siyang lakas humawak ng mga gamit. Ilang sandali pa, narinig niyang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Alam niyang si Ruben yun, kaya inayos niya ang kanyang sarili. Pinunasan ang luha sa kanyang mga mata bago siya tumayo para lumabas. Anak, ang bilis niyo naman makabalik. Akala ko ba'y mamayang... Mahal na mahal kong darling ko. Tingnan mo, ang dami kong naipon na santan. Ito, sobrang dami. Florencio! Ay,
nalantat na sira na itong mga nasa bulsa ko. Pero ito, meron pa naman akong hawak. Agad na niyakap ni Felicidad ang kanyang asawa. Mahigpit na mahigpit. Ayaw niya itong bitawan sa pag-aakala na baka hindi na naman niya muling makita ang asawa. Humahagulgol din siya ng iyak. Patawarin mo ako! Patawad sa pag-aaway ko sa'yo! Ano bang nangyayari sa darling ko? Bakit ka ba umiiyak? Konti lang ba nakuha kong santan? Ay, huwag ka na umiyak. Sige na. Huwag ka nang aalis, ha? Huwag mo akong iiwan. Ay, bakit naman kita iiwanan? Diba, ang pangako natin sa harap ng Diyos magkasama tayong dalawa at walang iwanan. Sa kahit na anong hirap at kasiyahan, huwag ka nang umiyak, Tada. Alam mo naman na ayaw kong umiiyak ka, hindi ba? Ang ganda pa naman ng mga mata mo, tapos mamamagalang. Ayaw kong mawala ka ulit. Huwag mo na uuliting umalis ng bahay, ha? Baka hindi ka na naman makauwi. Hindi ko nakakayanin kapag iniwan mo pa ulit ako. Bakit naman ako mawawala? Alam ko naman ang daan pabalik dito. Hindi ko makakalimutan dahil paano ko makakalimutan ang daan pabalik sa bahay kung alam ng puso ko kung sino ang uuwian ko? Natawa si Felicidad habang umiiyak. Sinabi ni Florencio sa kanya na maliligo na muna siya dahil pansin niyang marumi ang kanyang kasuotan. Habang si Felicidad naman ay nagsabi na magluluto siya ng paboritong ulam ng kanyang asawa. Dahil ayaw niya raw itong magutom. Nang dumating si Ruben, laking gulat din nila ng kanyang asawa kung paano nakauwi ang kanilang ama. Walang makitang paliwanag, basta ang alam lang nila ay bumalik sa kaisipan si Florencio, kung saan natandaan niya ring may uuwian siyang minamahal na asawa. Naging mabait na si Felicidad sa kanyang asawa. Pumayag na rin siya sa alok ng kanyang mga anak na may magbabantay sa kanila. Nang sa ganon, hindi na muli pang mawawala si Florencio. Sa paglipas ng mga linggo, bumabalik na naman si Florencio sa pagkawala ng kanyang isipan. Minsan, may mga sinasabi siya sa nakaraan na tanging yun lang ang kanyang naaalala. Pero sa kwento ng kanyang nakaraan, hindi nawawala ang kwento nila ni Felicidad. Kahit na malimutan man niya ang maraming bagay, kailanman hindi niya malilimot ang babaeng lubos niyang minamahal. Alam naman ni Felicidad na kakaunti na lang ang oras na nalalabi para sa kanilang dalawa ng kanyang asawa. Ang pagbabalik ni Florencio sa kanyang piling ay tila ba katumbas ng pangalawang buhay na hindi niya dapat sayangin. Nais niyang sulitin ang mga sandali para sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamahalan. Marami ang nagtatanong kung ano nga ba ang sikreto ng mga mag-asawa na sa pagtanda nila ay magkasama pa rin sila at nagmamahalan. Maaaring walang eksaktong salita na maipaliliwanag para sa sikretong yon. Marahil, ang isang relasyon ay magtatagal kung balanse ang pag-ibig na nararamdaman. Kapag tunay mong minamahal ang isang tao, walang problemang makakatibag sa relasyong pinapatatag ninyo. Tulad ng naging pagsisisi ni Felicidad, naway magsilbing paalala na ang panahon ay mabilis lumilipas at ang habang buhay ay kulang para maiparamdam ang pagmamahal sa isang tao. Sikapin na sulitin ang bawat sandali. Huwag hayaang masayang ang pagkakataon habang kapiling mo pa sila. Sapagkat kadalasan, doon lang natin nauunawaan ang kahalagahan ng isang tao kapag lumilipas ang oras at wala na sila sa ating tabi. Hindi na maibabalik ang nakaraan, gaano man kalaki ang iyong pagsisisi.
Kapag natapos ang isang pangyayari, ito'y magiging bahagi na lamang ng iyong alaala. Kahit pilitin mo mang humiling sa kadiliman, walang ritual na kayang magbigay ng isa pang pagkakataon para balikan ang nakaraan. Tandaan natin mga apo, mahalaga ang oras, kaya sulitin natin ito at gawing makabuluhan upang tayo'y walang pagsisihan. Sana'y may natutunan kayong magandang aral sa bago nating kwento ngayon. Ibahagi naman ninyo ang inyong opinyon sa kwento ni na Felicidad at Florencio. Nais ko itong mabasa.